Mommy, masakit. Reklamo ni Cronus sa nakakabit na dextro sa kanyang kamay. Lumapit ako sa kanya, at hinimas-himas ang nakapalibot sa kanyang dextrose. Simula noong nagising siya 2 araw na ang nakakaraan, wala na siyang ibang sinabi kundi masakit ang kanyang ulo, kanyang likod, at ang dextrose sa kamay. Ako ang naawa sa kanya, kung hindi ako naging pabayang ina, hindi niya ngayon mararanasan lahat ng ito. Kung pwede lang na ako na lang sa sitwasyon niya ay gagawin ko, sumasakit ang puso ko kapag may sinabi siyang masakit sa katawan niya. Simula nang magising siya, ay hindi na ako umalis sa tabi niya. Kahit pag-uwi sa bahay hindi ko na nagawa, dahil sa takot na baka may mangyari na naman sa kanya habang wala ako. Wala sina Ellen at Elliot dahil pinauwi ko muna, ayaw nga nilang umuwi, pinipilit nila ako na hindi sila uuwi, hanggat hindi nila kasama si Cronus. Mabuti na lang at nakumbinsi ni Zero si Elliot na umuwi, si Ellen na lang ang problema. May kaunting usapan na naganap sa pagitan ng kanyang ama, kaya ayon sumama rin. Pa-hard target lang siya. Habang minamasahe ko ang kamay ni Cronus, bumabalik sa isipan ko ang araw na narinig niya ang boses ng kanyang ama. Si Zero pa ang unang nakaalam na gising na si Cronus. I was taking a bath that time, when I heard Zero shouted, at the little microphone here inside Cronus' room, nagising na ang anak ko. Minadali ko ang pagpaligo ng araw na yun, ay nadinig ni Cronus ang pagtawag ko sa kanya. Doon ko sinabi na nandito na ang kanyang ama, he was shocked when he knew that his father is just beside him. It took a couple of minutes, before it sinks in his mind, agad niya hinanap ang kanyang ama, kita ang pagkasabik. I was crying while seeing them hugging each other. Cronus can't hide his excitement, while hugging his father. Ngayon malapit na ang birthday nila, ang isang kahilingan na akala ko ay hindi mangyayari sa tanang buhay nila, ngayon ay natupad na. I'm quietly happy for them. Mommy, kailan tayo uuwi? Cronus asked while I am massaging his hand. Hindi ko pa alam baby, bilisan mo ang pagpagaling para makauwi na tayo. Sabi ko sa kanya. Tumungo siya. Babalik pa rin ba tayo ng Australia? Nandito na si Daddy Mommy, hindi na tayo aalis. Hindi ako nakasagot dahil biglang bumukas ang pintuan, unang pumasok si Ellen na may dalang malaking bag. Sunod ang dalawa si Elliot at Zero na magkahawak ang kamay, nakasimangot. Nilapag ni Ellen ang kanyang bag sa couch, at lumapit sa amin ni Cronus. Ano yang dala mo Ellen? Tanong ko sa kanya. Tiningnan ko si Zero na hindi may pinta ang mukha. That's my bag mom, aalis na tayo pag gumaling na si Cronus right? Kaya nag-impake na ako kanina. Aniya at umupo sa kandungan ko. Kumunot ang noo ko sa kanyang sinabi, noong una ay akala ko mga damit na gagamitin namin dito sa hospital, iyon pala ay nag-impake na siya nang hindi nagpapalam sa akin. Cronus is not fully healed, may mga eksamin pa ang mga doktor sa kanya. Napailing ako kay Ellen, at hinawakan ang kanyang pisngi. Hindi pa tayo aalis Ellen, your brother is not that fully healed. He needs to take a rest, and medicine before we go to Mamita. I didn't mention the country that we lived in a years, nandito si Zero, baka malaman niya at masundan kami o alam na niya. Ewan. Tumungo siya at pumunta sa folding bed para mahiga. Oh, I thought kapag gumising na si Cronus aalis na tayo. He is awake for 2 days, akala ko aalis na tayo. Sabay kibot balikat pa. Ewan ko talaga kay Ellen, daming alam, akala mo ay matandang tao. Binalik ko na lang ang kamay ko sa pagmamasahe kay Cronus. Katahimikan ang sumunod na bumalot sa amin. Ilang minuto pa ay narinig ko ang pagkuha ni Zero ng upuan, at tumabi sa akin. Can I? Tanong niya na siya ang magmamasahe sa kamay ni Cronus. Cronus, Daddy will massage you, okay? Ngumiti si Cronus, at tumungo sa sinabi ko. Aastang tatayo na ako nang hawakan ni Zero ang kamay ko. Dito ka lang baka magkamali ako, at masaktan siya sa gagawin ko. Hindi ko na tinuloy ang pagtatayo ko, at tinignan na lang ang kanyang kamay na nagmamasahe sa kamay ni Cronus. Can I change their surname? Nawala ang ngiti ko sa aking labi. Paraan ba to para makuha niya ang mga anak ko? No. No. Matigas kong sabi. Sila na lang ang mayroon ako, ayaw kong mahiwalay sila sa akin.
Tumango-tango naman siya, habang ang mata ay nasa kamay na nagmamasahe sa kamay ng anak. Okay, kung huwag muna, pero darating ang panahon gagamitin nila apelyido ko Jam. Puno ng kasiguraduhan niyang ani. Tumayo na ako ng tuluyan, at humiga kasama ni Elian sa folding bed. He is busy watching, habang si Elliot naman ay parang may sariling mundo na tinatitigan ang ama. I hugged Elian at napatingin siya sa akin. I smiled while my tears fell down on my cheeks. You hurt my mommy again. Napatayo si Elian sa pagkakahiga, at sumigaw pa. No baby, pigil ko kay Elian, at pinabalik siya sa pagkakahiga. Elian, I want to join you. Let's watch that. Pang-iiba ko. I'm gonna sue you. You hurt my mommy again. Hindi kita mapapatawad. Sigaw niyang muli. Napasapo ako ng aking noo. Elian, stop or papagalitin kita. Banta ko sa kanya, nakatingin siya ng masama kay Zero, habang dahan-dahan na umupo at humiga. Suha, daming alam talaga ni Elian. Hindi ko alam kung saan niya napupulot ang kanyang mga sinasabi. Ginulo ko ang kanyang buhok, at ipinihit ko ang kanyang ilong. Nagreklamo siya sa ginawa ko, ngunit yamakap pa rin. Bumalik siya sa panunood, habang nakayakap ako sa kanya, nang hindi ko namalayan na nakatulog ako. I felt someone kissed my lips, kaya minulat ko ang aking mata. I smiled when I knew who kissed me, my Elliot. Humiga siya sa dibdib ko, habang ako naman ay kinusat ang aking mata. How long did I sleep? Napatingin ako sa bintana, at malapit nang dumilim. Umalis si Elliot sa paghihiga sa dibdib ko, tumayo ako para maasikaso ko si Cronus. I saw him sleeping. I walked towards him and I kissed his forehead. Wala si Zero sa loob, kaya tinanong ko si Elliot kung nasaan. Lumabas siya kanina. Babalik din daw mommy. Sagot niya sakin. Babalik ha. I heard Elian mocked. I was going to ask another question, when we heard a phone ring. Hinanap ni Elliot ang tumunog na cellphone, at nahanap niya sa sofa, ang cellphone ni Zero na tumutunog. Binigay niya sa akin, at sinabi pa na sagutin ko daw. Tinignan ko muna kung sino ang tumatawag, an unknown number. Nag-trauma na ako sa unknown number, kaya hinayaan ko na lang at binalik sa sofa. Niligpit ko ang sofa na may nakakalat na laruan ng 3. Tumunog ulit ang cellphone, naiirita na si Elliot, kaya sinabihan niya ako na sagutin ko na. Nagpakawala ako ng malalim na hininga, bago ko kinuha ang cellphone at sinagot. Babe, bagal mo namang sumagot. Nasaan ka na? I remained silent, when I heard my auntie's voice. Zero baby? Nakaisa ka lang kanina, hindi ka na makasagot, ganyan ka ba kapag nasarapan ka? Hindi siguro ginagawa sa'yo ni Jam yun no? Di bale ako ang gagawa sa'yo nun, hanggang sa lumabas ang baby natin. You're excited right? Thanks sa crib. Agad kong pinatay ang tawag. Tinanong ako ng mga anak ko, kung sino ang tumawag. I answered them wrong number and that's a lie. This time sure na ako na hindi ko na talaga siya mapapatawad. Kaya wala siya dito dahil may ginawa na naman sila ni ate. Magkaka-baby pa sila, doon pala siya pumunta. I don't want to cry again. Tama na hindi na ako iiyak ulit. Binuksan ko ang orange na gustong kainin ni Elliot. Kailan pa kaya siya titino? Mukhang hindi na eh. Babalik kami ng Australia, kahit ayaw ni Elliot. Binigay ko sa dalawa ang orange, at iyon naman ang pagbukas ng pinto. Nakangiti siyang pumasok na katingin sa mga bata, palihim na inikot ko ang aking mata. Bumalik ako sa pagkakahiga, at tinago sa kumot ang buo kong katawan. What happened to your mommy? Tanong niya sa dalawa. We don't know, may tumawag pala sa'yo daddy. Saan ka galing dad? Sabi ni Elliot habang ngumunguya ng orange. Sa opisina, may pinag-usapan kami ng Tito Erwanyo. Sagot naman niya kay Elliot. Sinungaling, sinungaling, sinungaling. Gusto kong isigaw iyon sa kanya, kaya lang pinigilan ko ang aking sarili. Ayaw kong makita ng mga anak ko na ganun ako. Kahit kailan hindi ko pinakikita sa kanila ang side ko na ganun. I maintain myself calm. Hindi na ako nakinig sa mga usapan nila, ipinikit ko ang aking mata, at sinubukang matulog ulit. Naramdaman ko ang paglubog sa gilid ko, I heard him ask the same question on Elliot. Sinagot naman siya ni Elliot na hindi niya alam.
Hinaplos niya ang ulo ko, kaya inilayo ko iyon. Don't touch me with that hand of yours. Baka humawak yan sa iba, tapos hawak-hawak mo sakin. No way. Jam, what happened? Malambing niyang sabi na hinawakan ulit ang aking ulo. Inilayo ko ulit at umiling lang ako sa kanya. Do I look like immature? Bahala na kung immature, basta ayaw ko siyang kausapin o mahawakan man lang. Narinig kong bumukas ulit ang pinto, at hindi ko kilala kung sino ang pumasok, dahil nakatago ako sa kumot. Heavy kuya, nandito ka na pala. Nasaan si Gemella my girl? My girl ka dyan, ihampas ko yang dala mo sa mukha mo, magiging my girl ka sakin. Si0. Hamalakhak si Erwan sa sinabi ni Zero. Gemella, may sasabihin ako sa'yo tungkol sa lalaking crush mo noong college. Nagtaka ako sa sinabi ni Erwan. Wala akong crush noong college kami, well except sa kuya niya. Binuksan niya ang pagkakatakip ko at pinatayo ako. Kukunin ni Zero ang kamay ko, nang sumigaw si Elian, kaya binitawan niya. Napapikit siya ng mariin, at hinayaan akong higitin ni Erwan papalabas. Dinala niya ako malayo sa silid, naninigurado ang luko. Ano ba? Reklamo ko sa kanya, at kinuha ang aking kamay. Any problem? Umiling ako, mayroon Gemella, hindi ka ganyan kung wala kang problema. Tinignan ko siya sa mata, hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya o hindi. Baka sabihin niya ako na oo ako o super immature ako. I'm acting like an immature teenager. Wala naman kaming relasyon ng kapatid niya, pero ako apektadong apektado. Apektado ang sarili ko at ang mga anak ko. Magkasama kayo ni Zero kanina. Leon na muna ang tinanong ko, dahil iyon ang sabi ni Zero kay Elliot kanina. He nodded, yeah, nauna lang siyang umalis sakin, dahil may pinirmahan ako. Bakit? Nagtataka pa rin hanggang ngayon si Erwan. Bumuga ako ng hangin. Totoo ba na siya ang ama ng dinadala ni Ate Donna? Kung oo, hindi jam. Dinig ko ang pagsigaw sa likuran ko ni Zero. Lumingon ako at tinignan siya. Lumapit siya sa amin, at hinawakan ang aking kamay, ngunit inilayo ko iyon at pumunta sa likuran ni Erwan. Nabuntis mo si Donna. Kaya pala hindi na siya pumupunta sa kumpanya. Kaya pala si Honey. Sarkasmong ngumisi si Erwan. Now I know. Hinawakan niya ang kamay ko at hinigit. Hindi niyo ba ako papakinggan? Hindi niyo ba ako kayang bigyan ng oras, para masagot ko lahat ng tanong mo Jam? Hindi niyo ba papakinggan ang mga paliwanag ko? Ganon na ba ako kawalang kwenta? Sunod-sunod na sabi ni Zero. Napahinto kaming dalawa ni Erwan sa kanyang sigaw. Ganon na ba ako kagago na tutuhugan ko kayong magkapatid ha? Pakinggan niyo naman ako. Ginulo niya ang kanyang buhok. Noalay ako sa mga anak ko, at ang isa ay ayaw sa akin, akala niyo ba madali lang iyon? Tapos ano bubuntisin ko pa si Donna, pagkatapos kong malaman na may 3 akong anak. Alam kong maluko ako, pero alam ko kung sino lang ang seneryoso ko. Napalunok ako sa huli niyang sinabi. Tinignan ko siya at nakitang magulo na ang kanyang buhok, may luha na rin na tumutulo sa kanyang mata. I want to comfort him, but I stop myself. Pumikit ako ng mariin at dumiretso na paalis doon. Nakaramdam ako ng awa sa kanya, at baka kung ano pa ang magawa ko. Bumalik ako sa loob ng silid ni Cronus, at gising na siya, naglalaro kasama ang dalawa niyang kapatid. I joined them playing that there's nothing happened between me and Zero. Kinuha ko si Elliot at kiniliti, dahil inagaw niya ang hinahawak ang unan ni Elian. Puno ng tawanan lang kami isa-isang sulok ng silid. Kung anak niya man iyon o hindi, nasa kanya na ang desisyon. Kung dito siya sa amin o kay Ate Donna, I will respect his decision, nasa kanya na iyon. Kaya hanggat maaga pa sabihin niya na sa amin para makapaghanda kami.